5. Ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Ang Iglesia ni Cristo po May katanungan tayo dyan. Ano ang masasabi ninyo sa inanunsyo ng Iglesia ni Kristong kay Manalo na magsasagawa sila ng malawakang rally kontra sa impeachment complaint ni VP Sara? Okay. So, tatalakayin muna natin ito. Kumusta? Welcome po. Ito yung lingkod Brad Wendell Talibong makasama ninyo sa pagkakataong ito. Bago tayo papasok sa punto por punto, so inanunsyo mismo ng INC ang pagsasagawa ng 5. ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-oorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. O yun, ang announcement, official na announcement ng Iglesia ni Cristo kay Felix Manalo kaugnay sa isasagawang malawakan na rally para tutulan yung reklamo para patalsikin si Vice President Sara Duterte. At may pahayag, reaksyon dito ang sa Kongreso. Klaro naman po yung mga napanood ko parang sinasabi nila they're in support of the statement of the president. At sabi naman po nila magsasagawa po sila ng rally at alam po naman po natin syempre nirerespeto po natin ang ating mga kapatid sa iglesia. So ang trabaho po namin, we're constitutionally mandated na aktuhan po yun. Lalo po pag na-refer na yun. Kasi pag hindi nyo po inaktuhan yun, parang hindi po namin ginawa yung trabaho namin. Pero yun nga po, may proseso pong pagdadaanan yan. Hindi naman po isang boto lang yan. Boto po ng buong House at ibabato po natin sa Senate. Then, depende po sa progress ng mga na-file na impeachment complaint. Kung maalala ninyo yung rally noon sa INC kaugnay sa gusot mismo sa kanilang pamilyang Manalo noon. Kung naalala ninyo, di ba nasakop yung EDSA at nagrereklamo yung mga pari pagkatapos grabing dumi umano ang iniwan. At baka doon na naman mangyari ang isagawa na rally. Pero tutukan natin ito. Anong masasabi ninyo sa deklarasyon na ito? Grabe na talaga, lumalalim na ang awayan sa politika habang dami ang naghihirap ngayon. Sinasalanta pa ng iba't ibang bagyo,
pagkatapos ito pa ang malaking bagyo sa politika habang malapit na ang midterm election, mga kapatid. No? So, may iba't ibang reklamo na para impeachment complaint kay VP Sara. At nauna nang nagpahayag si Pangulong Bongbong Marcos na tutol siya sa isasagawang impeachment complaint. O anong masasabi niyo? Pwede kayo mag-comment yan, mga kapatid, no? Ang may sabi si Papa Inok dito, paano nila mabuo ang malawakang rally? Kung magsagawa nga ng debate ang Iglesia ni Cristo, malawakan ang hakot nila. Doon sa Bohol, nalaman namin, hindi lang Iglesia ni Cristo ang hinahakot, pati na yung mga nahikayat nila mga Katoliko, libreng kain at sakay para makapanood sa debate. Yun ang nangyari. So, malawakan. Yung debate namin na nangyari sa Tagbilaran, ako at si Parba, malawakang hakot din. So, may kapabilidad sila. No? At dito sa Osamis, din, no? Napakalawak ang hakot din. Ang dami na mga miyembro. So, may posibilidad talaga na isasagawa yung tinatawag nilang malawakang rally. So, ano masasabi niyo? Comment kayo dyan, mga kapatid. Panalangin natin itong pangyayari ngayon sa ating bansa. Grabe. Grabe na ang away sa politika. Di ako maka-BBM at makasara. Pero dahil sila nakaupo ngayon, dapat ipanalangin natin. Grabe na talaga. Para ng bagyong sumasalanta ngayon, no? Sa politika natin. Habang malapit na ang midterm election, ano kaya? Malawakan na din ba ang pagbili sa boto? Okay. So, may katanungan tayo dyan. Comment kayo, mga kapatid. No? So, sabi ni Algine Romero, ang nangyari ngayon, hindi tungkol sa relihiyon lang. Ito ay tungkol sa Pilipino. Salamat sa inyo ay INSI. Magandang gabi. Kung ang Katoliko nga magpahayag, grabe, no? Grabe ang banat kahit sa ibang mga Katoliko, bakit nang himasok kayo? Pag si Kibuloy at yung kay Manalo, okay lang, no? Okay lang. Okay. So, anong masasabi ninyo? Comment kayo dyan. So, pasok muna tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito, mga kapatid. Okay. Sandali muna. Ito ang malaking issue ngayon. No? Dapat natanggapin na aklat ng simbahan. Sister Maria Dente? Yes, thank you po, Brother John Ray. At ano na lang, isa na lang po ang tanong ko. Sige po. Yung pastor po ba, may karapatan din po sila mag-interpret ng Biblia? Yung mga sinasabi, pastor? Yung Sister? mga pastor? Yung mga pastor, may karapatan din po sila na mag-interpret ng Biblia. Well, no, dahil sa panahon natin ngayon, dahil nga naging common na ang Bible, no? Siguro in some other way, no? Pwede nilang gawin 'yon. Hindi sa atin, doon sa mga ano nila, sa mga ano nila, pero
yun nga, no, kung biblical kasi ang ating basihan, hindi talaga pwede. Basahin natin ang wika ni Apostol na Pedro kasi dito kasi wala ni isa no? Ang simbahan lang talaga. Okay, basahin natin sa King James Version. 1 Peter 2:21 or 2 Peter 1:21 ba yan? 20. Okay, so 2 Peter yata. 2 Peter ano yan? 1 Peter 2:21 or 2 Peter 1:20 to 21? 1:20 to 21. Ano yung hinanap mo, bro? Ay, ito na. So, ito kasi ang mababasa natin, sister, no? Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. So, walang sino man ang makapag-interpret na sa anumang mga hula ang nandyan sa Bible. No? O mga hula. Pero kung siguro, in some sense, yung i-explain nila kung ano yung nasa Bible na hindi taliwas sa katotohanan, okay lang. Pero kung sila mismo, hindi po pwede yun. Halimbawa, nag-interpret sila na may rapture. O yun. Yun ang twisted na interpretation. Ang pinagbabasihan nila doon sa rapture, ang hula ni Daniel sa Daniel 9:27 na may sinabi doon na 7 years of then ikinapit nila yun sa 7 years of tribulation. So tinwist nila ang hula ni Daniel. So ang nangyari, nagkaroon sila ngayon ng teorya dahil sa maling interpretasyon, nagkaroon sila ng teorya na rapture in which hindi naman yan aral ng mga apostol, even ng early church. So, yan ang hindi po pwede, yung i-interpret ang propesiya sa Biblia. Yun ang hindi talaga po pwede. Kahit yung pangangaral nila, actually, hindi talaga po pwede yan. Kasi simbahan lang talaga ang binigyan ng karunungan. No? Kung babasahin mo sa Ephesians 3:10, ang walang hanggang karunungan, nasa simbahan lang, wala sa iba. No? Ephesians 3:10, ito ang wika ni Apostol na San Pablo, kapatid, no? Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga makapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Ang walang hanggang karunungan ng Diyos mahahayag sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng iglesia. So, yung kaparaanan kung paano i-interpret ng Biblia, iglesia lang po talaga yan. Ang simbahan lang talaga ang pinagkalooban yan. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesucristo, Lucas 10:16, ang nakikinig sa simbahan ay nakikinig sa Diyos. Ganon din sa Revelation. Makinig kayo sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Saan daw makinig? Sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. So doon talaga tayo dapat makinig, hindi sa kung sino-sino lang. So yung sinabi ko kanina na in some sense, pwede nilang gawin yon yung pag-interpret na kasi naging common na ngayon ang banal na kasulatan, no? Ang Biblia, kaya nga ang simbahan naglabas na ng mandatory about sa aral natin sa tawag dito yung aral natin na anong aral yon? Yung pagbigay respeto sa kanila ding katuruan. Anong aral niyo ba, Angel? Ecumenism. So, tinanggap na rin sila ng simbahan as long as ang kanilang ituturo ay tama, kasama natin sila. Pero, kapag ang itinuro nila ay mali, kinakailangan natin silang i-correct kasi wala silang karapatan mag-interpreta sa pagmamayari ng simbahan, kundi ang simbahan lang. Wala silang karapatan doon. No? Pero, yun na nga, dahil ang simbahan kasi is all-embracing. No? Kung ninanain silang magpahayag sa salita ng Diyos, nakakatulong sila sa simbahan. No? Nakakatulong sila, basta't hindi salungat ang sinasabi nila sa simbahan. Dahil kung salungat na yon, hindi po pwede yon. No? At ang last na talata,
ang mga taong magtutwist sa salita ng Diyos, kapatid o sister, ay delikado. No, yan ay kamangmangan at pwedeng ikalaglag nila. No, dito sa sulat ni Apostol ng Pedro, sa ikalawang sulat niya, 3:16-17, delikado ang mga taong misinterpret sa banal na kasulatan. Basahin lang natin. Sa lahat ng sulat niya, ibig sabihin ng sulat niya na ito, sulat ni San Pablo, tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain. No? Ito, babalato ng mga apostol na ang kanilang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang kasulatan. Ibig sabihin, yung buong Biblia na. Kaya nga, ipinapahamak nila ang kanilang sarili. So, pinapahamak ng mga taong ito ang kanilang sarili. No? At again, sister, no, pwede lang mag-interpreta talaga sa Bible, ang simbahan lang. No? Pero dahil sa habag ng Diyos, habag ng simbahan, na itong mga pastor na ito ay talagang mahal din naman nila ang salita ng Diyos kahit papaano, no? Kaya nga sila nag-aral din, pero maliban doon sa mga ginagawang negosyo na lang, no? Pero by all honesty, may mga pastor din naman, no, na sa kanilang puso talaga akala nila yung ginagawa nila ay tama. No? So, yung tinatawag natin na honest mistake ba? Kahit na mali, pero dahil truthful sila sa ginagawa nila, tinatanggap ng simbahan yon. Yun na nga lang, basta't hindi na bukod sa katuruan ng simbahan, okay lang. Pero pag mali na, hindi na okay yon. Sister Maria Diente? Okay po, Bro John Ray. So, biblical po pala talaga. Yes, wala naman tayong aral, sister, na hindi biblical. Ang simbahan gumawa lang ng mga new terms, pero karamihan sa ating aral biblical. Kasi meron din naman tayong mga church teachings na yung sa church na mismo, no? Pero ang faith natin is biblical yan. Hindi lang ipaliwanag. Yes po, thank you, Brother John Ray, Brother Romel. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the